Mahalaga na malaman natin ito mga kapatid kasi may mga tao na kabilang doon sa pagtitipon na sinulatan ni Santiago na hindi naman talaga tunay na mananampalataya. At kung may mananampalataya man doon, maaaring naiimpluwensyahan pa rin ng sanlibutan at ng kanyang sariling pagnanasa. Tayo isinilang tayo ng Diyos na may espiritu at kaluluwa na merong hinahanap na makapagpapaligaya sa atin. Meron tayong inaasam, meron tayong hinihiling na maabot. Pero kung yun ay nakabatay lamang sa mga pansariling kagustuhan natin, nangarin natin, at hindi nakabatay doon sa kalooban ng Diyos, magiging kaaway po tayo ng Diyos. At doon sa pagiging kaaway ng Diyos, may mga idinagdag si Santiago dito na mga katangian. Una, ang kaaway po ng Diyos ay maibigin sa sanlibutan. Kaibigan siya ng sanlibutan. Matatagpuan niya sa talata 4. Sa talata 5, matatagpuan yung ikalawang katangian ng isang kaaway ng Diyos. At ito yung masuwayin sa kasulatan. Sa ikatlo naman, sa talata 6, sa kabanata 4 ng Santiago, matatagpuan doon yung isa pang katangian ng kaaway ng isang Diyos. Ito yung mapagmataas ayon sa kasulatan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tignan natin ang ating paligid, maging sa kaloob-looban ng ating mga puso, ng ating isip. Makikita natin ang kasalanan ng tao. At isa sa mga pinag-ugatan nito na binibigyang pansin ni Santiago sa kanyang mga sulat ay yung sariling pagnanasa. Hindi pwedeng sisihin ng tao na dahil sa paligid, kaya niya nagawa yung ganong pagkakamali. Dahil nagbumula sa puso ng tao yung nagiging kaguluhan na sinasabi ni Santiago pagdating dun sa buhay ng tao. Kaya mabigat yung unang salita na binanggit niya dito, mga taksil. Ibig sabihin, mga mapagkunwari, kayo yung nagdadalawang isip, hindi matibay ang inyong pag-ibig sa akin. Yun yung sinasabi ni Santiago dun sa mga taong kaaway ng Diyos. Hindi talaga tunay ang pag-ibig sa Diyos, hindi talaga tunay ang pananampalataya sa Diyos dahil iniibig nila ang sanlibutan. Sabi ni Santiago dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi po maaaring sabihin ng isang mananampalataya ng Panginoong Hesus na siya ay kaibigan ng Diyos, pero ang pinakapangunahin sa kanyang buhay ay yung mga impluensya ng daigdig o ng sanlibutan. Partikular yung kanyang pansariling pagnanasa o yung kanyang mga pita ng laman. Ano-ano po ba yung mga pagnanasa ng tao na banggit na po natin yan noong una? Na pag sinabing kaibigan ng sanlibutan, meron kang sariling pagnanasa. Doon sa naunang 3 talata, diba, may gusto silang maangkin pero hindi nila maabot kasi mali yung kanilang kaisipan. Nanggagaling sa kanilang sariling kagustuhan. Kalaban ng Diyos yung kagustuhan nila na maabot. Kaya kung maaari, papatay sila kung kinakailangan o mandaraya sila kung kinakailangan. Kaya sinasabi ni Santiago na yung pagiging kaibigan ng sanlibutan, yan yung mag-uudyok sa tao para kalabanin niya ang Diyos. Nabanggit natin, di ba, yung unang-una dyan, yung pagmamataas, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mababasa natin doon sa Roma, Kabanata 1, talata 11 hanggang 32, yung meron doon na sinasabi na imbis na sambahin yung lumikha, yung nilikha ang sinasamba.
Meron dong binabanggit na mahilig sa chismis,